So yung video natin ngayon is tungkol sa paano ba natin yung luma nating SIM, which is yung regular SIM, yung malaki. Then ipapapalit natin siya sa isang nano SIM or micro SIM para mag-fit dun sa inyong cellphone. So yung SIM ko kasi, which is yung Globe SIM, which is ito yun. So makikita nyo dito kung gaano pa kalaki itong lumang Globe SIM. Ito siya kalaki. Then nakalagay siya dati dito sa aking Samsung S5. So nabili ko to noong 2014. So alas mga 12 years na sa akin yung phone, pati yung Globe na SIM card. Pero ngayon kasi, kailangan ko na siyang papalitan ng nano SIM kasi nasira na yung itong aking S5. Ayaw niya nang mag turn on. So nag-collapse na talaga siya. So yun, tingnan nyo itong Samsung S5. So puro ganito na lang siya. Puro siya reboot. Ayaw niya na mag-open. Lagi lang siyang ganito yan. Pinapalabas lang lagi yung S5. Pero ayaw niya na mag-reboot. Yung mga lumang S5 kasi, ano pa to hindi pa siya yung battery niya is naka-fix. So removable pa yung battery nito. Yun, pwede mo pang palitan. Pero kahit yung battery nito, original pa rin. Hindi pa siya lumolobo. Kahit na 12 years na. Yun nga lang, medyo, ano na siya. Tawag dito, medyo beat up na. Kasi halos kalating araw na lang, lobat na kagad. So mabilis na siyang malobat. Kaya kailangan na talaga siyang palitan. Ngayon, so ipapapalitan ko na tong Globe SIM. So nagpunta ako sa Globe Service Center. O yung nandito sa may SM. Then, ang naging problema ko doon is, nung tinanong ko kung pwede kong papalit itong regular SIM to a nano SIM, ang sabi sa akin kasi is, mag-download daw ako ng Globe One app. Ang problema ko nga, sabi ko sa kanila, hindi ko na nga ma-download yung app dahil nga sira na yung phone. So, kailangan lang bibili pa ako ng bagong phone para isaksak dito yung regular SIM para mapalitan ko ng nano SIM. So, sa kanila daw, kailangan daw kasi gumamit ng app kung gusto nyong papalitan. So, tinanong ko ano yung ibang option. So, yung option nila na binigay sa akin is from prepaid, gagawin ko daw siyang postpaid. So, ibig sabihin nito, may monthly bills. So, kaysa sa mahasal pa tayo, so pumayag na lang ako. Kaya yung Globe SIM na to, yan yung regular SIM para maging siyang nano SIM at saka 5G na rin kasi 3G pa to Yan 3G pa to. Itong lumang SIM na 2014. Yun. So from prepaid naging siyang postpaid. So kinuha ko lang yung pinakamura which is yung 599 pesos ni Globe para sa kanyang postpaid na merong 10 MB na mobile data, then free. Then only text and only calls. Kaya kuha lang kayo. Anong tinatanim nito, ya? Sige, kuha kayo. Anong tinatanim nito? Masarap pa to? Ayos lang. May dumaan. Tapos nang kumuha nung bunga ng ubas. Kasi nakalabas kasi yung mga bunga doon sa bakod. Kaya pwede silang kumuha. Kahit nga yung mga bunga dito nung dragon fruit na lumabas doon sa bakod. Yun, kinukuha doon sa yung mga dumadaan sa kalsada. So yun, nung pumayag ako na from prepaid to postpaid, yun. So pumasok na tayo din sa may service centers, binigay silang number slip, kasi medyo maraming tao nung nagpunta ako Pinapatry nila sa akin to kung pwedeng ipasok ko doon sa sabi ko nga, ay pasok. Ibig sabihin, gusto nila na i-try na ilagay ko yung SIM na to kung para makita yung mga transaction nitong SIM. Sabi ko nga, sira na to. Yun. Buti, meron sila doon na cellphone. Tingin ko Nokia pa yun tama, Nokia nga. So, sinaksak nila tong SIM na to. So, nakita nila doon yung mga text messages. Yun. Nakita dito at pinaring yung phone. Kasi tinanong nila kung ano yung number nito Yun. Tapos sinabi ko, tapos in-input nila para iparing yung yung number. Para makita kung talagang sa akin nga yun. Tapos, hihingi sila sa inyo ng isang valid ID, at least isang valid ID. So binigay ko yung
driver's license. Yan, then dun sa ano nila, tawag dito, sa computer nila, so chinek siguro nila doon. Kasi nga, nakaregister naman talaga sa akin yung SIM. So kung nakaregister sa akin, yun, chinek nila yung, tawag dito, yung driver's license, chinek nila sa LTO kung original, kung may violation siguro, di ko lang. So nung na-verify nila, naging okay naman. Tapos ang tatanong nila sa'yo ulit, yung pangalan mo, yung buong pangalan mo. Tingin ko yung pinaka-verification nila doon yung mother's maiden name. So ibig sabihin yung pangalan ng nanay nyo nung dalaga pa siya. So ibig sabihin yung apelyido niya nung dalaga pa siya. So yun yung tingin ko yung parang validation nila. Kasi sinusulat natin doon yung mother's maiden name, di ba? Pag nung nagre-register tayo ng SIM card. So yun siguro yung double check nila. Then pagkatapos noon, tingin ko madali lang naman yung process. Nung na-verify na nila lahat, so yung requirements na lang nila noon is yun, binigay na sa akin yung nano SIM. Kasi na-request ko is nano SIM. Bagay. Tri-cut naman siya eh. Meron pa rin naman siyang cut ng regular SIM eh. Yan o. Naka-try cut to ng regular. May regular pa ba to? Tingin ko meron pa to. Meron pa ba to? Wait lang check ko lang. Ayaw nga. May regular pa nga siya. Regular tsaka micro chats. Then yung nano SIM. Yan. Ito kasi binigay nila sa akin. Yun, ito mabilis lang eh. Pagkatapos nila ma-verify, yun, ipaprocess lang nila dun sa computer nila. Siguro, umabot lang siguro ako ng mga 15 minutes din. Para dun sa pag-process from regular SIM to a nano SIM na micro SIM. Basta nasagot nyo lahat yung mga tanong nila. Then, tatanong nila kung merong laman yung dati yung SIM. Kasi sabi nila, pag from prepaid to postpaid, lahat ng mga hindi naman transaction, kunyari may load pa yon, so mawawala na yon kasi nga magiging postpaid na siya. So sabi ko, alam ko may load pa ng mga 200, 300 yun eh. Pero inayaan ko na lang. Yun. So, mabilis lang. Then, pagkabigay sa inyo nung SIM card na ganito, so insert na siya dun sa phone na kung saan nyo siya ilalagay para ma-activate. Tapos, pagkatapos ng activation, pero hindi ka naman makapag-text eh. Kasi ang pagkatapos kasi nun, ang gagawin naman nila from prepaid to postpaid na. Kasi yung unang process is from regular SIM to nano SIM. Then, pagkatapos nun, from prepaid to postpaid, doon medyo magtatagal ka ulit, siguro mga 15 minutes ulit. Kaya umabot ako doon ng mga halos 30. Medyo 40 minutes din inabot para doon sa buong transaction. So, dun sa paglagay naman ng pag-transfer na from prepaid to postpaid, mabilis lang din. Kasi nga, dahil na-register na natin yung ating SIM at na-transfer na to a nano SIM. So, yun, magbabayad na lang kayo nung 599 pesos. Yan, pero nasa sa inyo naman yun kung ano yung gusto nyong plan. Kasi, doon sa 599, meron 2 months na trial. Hindi naman siya trial. Hindi, after 2 months daw, kung gusto mo nang ibalik doon sa regular SIM or hindi na siya, maging na siya ulit prepaid, so pwede naman daw after 2 months, balik lang kayo doon sa Globe Service Center. Then, pwede nyo siyang ipatransfer ulit from postpaid to prepaid naman. Yan. So yun guys, para sa pagpapalit. So Globe to hindi ko lang sure sa Smart sa pagpapalit from yung ating regular SIM to nano SIM or micro SIM card, then from prepaid to postpaid or postpaid to prepaid. Yan, kung may tanong kayo guys, pwede kayo mag-comment doon sa baba. And thank you guys for watching. Until the next video.